check 220. Yan ang aking bike. Yan na siya, ready na. Oh guys, pasok na. Yan. Pasok na tayo. Yan, ito. Everyday, same routine. So, syempre, nag-iiba lang pag day off ako. Ito. Tsaka Sabado Linggo, pasok alas 2. Mas maaga. Ngayon alas 3. Pasok. So, buti ka mo. Hindi masyadong malamig. Pag winter, nagbabike pa rin pag kaya. Kasi mahal din ang Uber eh. Ito yung ano ko, yung aking yan. Sa magtutuin niya peers ko rito. Bilang mo lang kung ano eh. Ilang beses ako hindi gumamit ng bike. Pangalawang bike na nga ang ginagamit ko na ito eh. Kasi wala na, bumigay na eh. Kalaban ko lang dito pag winter, talagang grabe. Kahit kumpleto ako ng winter gear, mahirap pumidal. Bigat sa paa. Grabe, talagang parang ka nagwo-workout eh. Pero pag mataas na yung temp, hindi ko na ulitin nung nakaraan nangyari sa akin. Mag-Uber na ako. Yan, ganito lang yan. Wala namang rito, hindi mo nakakatakot. Kasi may pulis naman na na nagpapatrol at the same time. Talagang ang makikita mo lang talaga dito minsan rabbit, coyote, yan lang makakasalubong mo. Pero so far okay naman. Yan. Yan. Medyo malakas ang hangin Kahit na ulan, bike pa rin. Buti nga may may kapote ako. Pang raincoat na. Yung parang sa Pilipinas, yung sa motor. Poncho ba yun? Poncho, hindi ko alam eh. I forget the name. Pero maganda rin yun. Yun yung ginagamit ko. Kaya ito. Mula sa pinapasukan ko trabaho, tsaka sa bahay, 2.5 kilometer. Summer, spring, fall, lang 15 minutes travel. Pero pag winter, 30 minutes, 40. Kasi grabe, hindi biro ang magbike sa winter. Siguro kahit sino pa yung mga magagaling sa sa bike sa Pilipinas, yung mga sa akyatan, siguro pag nagbike ng winter hindi rin kakayanin. Yan. Imagine nyo na lang pag yan ang puno ng yelo, tapos pipital ko, oh my god, tapos negative 21, negative 25, negative 28. Hingal kalabaw eh. Ayan. Ayan.
May nagtanong na rin naman sa akin din eh. Bakit daw ako kumuha ng sasakyan? Well, siguro, absolutely, hindi ko priority. Kasi ito lang naman ako eh. Trabaho, bahay, tapos, yun, pasyal, gala. So, maganda naman ang ano rito. Transpo system dito sa Edmonton. Eh, okay lang. Kasi, paglabas ko ng bahay, bus stop na. So accessible talaga siya. Saka po minsan sasakyan kasi syempre kailangan mo rin ng tabi na maintenance nun. Insurance. Yung insurance medyo malaki kasi pag first time driver ka dito sa Canada, mataas. Then syempre paparkingan ko pa. Problema ko yun. At isa lang kasi yung trabaho ko. Di ba bawal pa naman ako mag ano, di ba? Mag part time kasi part-time sa iba kasi hindi pa ako permanent residence kasi kung mahuli ako eh siyempre mahirap na deport yun agad-agad deport yun so mahirap din dito alam niyo naman mababalitaan ko rin na marami na rin ako narinig marami rin na kwento sa akin na pag part-time ka rito nalaman ng ibang Pilipino tapos alam yun na maingit sa'yo, susubukan nila. Pero based lang naman sa kwento nila yon. So, although na based man sa kwento nila, so, maraming kwento, hindi lang isa. So, hindi iingatan ko. Kaya tiis-tiis lang. So, importante, nandito na rin sa Canada. Kasi, sabi ko nga, ngayon mahirap lang makapasok. Sa policy nila kasi ang daming ano nito temporary resident sa Canada. So ako tiis-tiis lang. Hopefully this year makapasok na Lord. Makakuha na ng slot. Pahirapan ngayon eh. Sabi ko ano pumasok ako rito ng nagayos ang papel ko rito way back 2021 mga June. Oo kasi nakapasok ako dito sa Canada January 2022 eh. Madali nun, mabilis. Pati yung polo verification 2 weeks lang ngayon. Inaabot ang buwan. Tapos ngayon na mag-aayos na ako para sa settlement namin dito namin aking pamilya. Pahirapan naman. Pero okay lang. Nandito na eh. Importante mabait yung employer ko willing ako i-renew ng work permit ulit. Yun naman importante dun eh. Kasi mayroon mawalan ng status dito. Kaya hindi akong thankful. Tsaga-tsaga lang. Yung pamilya ko pwede ko silang kunin kasi skilled ako, di ba? Bigger eh. So syempre as of now medyo mahirap dito kasi nga wala mo mag-anak dito. Overcrowded na rin yung Edmonton. Kung mababasa mo nga din sa yung nababasa dito sa ano eh every page na sinalihan ko within na Edmonton na ang dami naghahanap dito mga ano na yun ha mga iba open permit iba PR na rin nakakarating lang. So sabi nga rin sa akin yung settlement worker sabi niya kung may budget ka okay kung yung pamilya mo kahit hindi pa PR pero kung hindi ko naman PR kung kaya mo naman din na ano mas better pag PR na kasi pag PR na permanent residence na kayo sa part ko makapag double job ka agad ako so makakaipon ako noon makapag hanap ako ng isang trabaho or alis ako sa bakery pero hindi pa naman ako alis sa bakery yun yung ano doon. So tsaka lang talagang ano lang talagang please lang dito kasi wala talaga yung mga kapag-anak dito na may kakilala siyempre marami na rin network yun eh so marami silang kakilala so pag maghanap ng trabaho madali rin kasi dito iba uso rin yung ano eh
Yung iba kasi dito, na employer, lalo na pag, yari, tatrabaho yung ano doon, sa mo ka mag-anak, minsan madali lang magpasok packer ba. Siyempre, mas gusto ng employer na kakilala din. Nagpasok. Yun lang. Medyo, bibilis ko na yung pagbabay ko. Okay guys, bye-bye. Ingat. Love you. It's me, Marky. Oh guys, ito. Tapos na naman ang trabaho. Oh, di ba? Kanina pasok. Kanina pumasok. Daling araw. Ngayon is 11 na, 11:30 na. Uwi na tayo. Ganito lang ang aking routine dito everyday.